Kumalabog ang dibdib ni Althea nang maramdaman na tila nawalan siya ng preno sa gitna ng kalsada. Napakalakas pa man din ng ulan at madulas ang kalsada nang biglang bumungad sa kanya ang isang motorsiklong rumaragasa sa pagtakbo. Nanlaki ang mga mata ni Althea at napalakas ang pagsigaw. "Ah! Tabi! Tabi! Wala akong preno!" Sigaw niya, ngunit huli na ang lahat. Natagpuan na lamang niya ang sariling nakahandusay na sa basang kalsada sa bilis ng pangyayari. Sandali siyang napatulala at mabilis naramdaman ang pagsakit ng katawan, gayon din ang mahahapding sugat sa kanyang balat. Aray! Nahihirapang daing niya at saka napapikit ng mariin sa sakit ng balakang niya. Mabuti na lang at nakasuot siya ng complete gears, lalo na ang helmet niya kaya naman gasgas lang ang natamo niya. Subalit nang lingunin niya ang lalaking nakasalpukan niya, halos malaglag ang nanlalaki niyang mga mata nang makitang nakahandusay ito at tila walang malay. Kahit na masakit ang buong katawan, wala siyang sinayang na segundo at mabilis na tumayo. Nilapitan niya ang lalaki na tila wala ng buhay. Huy! Huy, gumising ka! Niyugyug niya ang katawan ng lalaki habang umiiyak at wala sa sarili. Ang tibok ng puso niya, napakalakas. Takot na takot siya, lalo na nang maisip na wala na yata yung lalaki. Wala! Gising! Huy! Muli ay niyugyug niya ito nang magpanik, subalit walang response ang katawan ng lalaki. Lalo siyang nataranta. Nagpalingalinga siya sa paligid. Nakita niya ang dalawa nilang motorsiklo na kapwa halos madurog na. Nagkanda-pira-piraso ang ibang bahagi noon at nagkalat sa basang kalsada. Lalo siyang napaiyak. Bukod sa buhay ng lalaki, malaki rin ang pinsalang nakuha ng kanyang kalalabas pa lang na Mio Sporty. Gayunpaman, muli niyang ibinalik ang paningin sa lalaki. Nagsisisigaw siya upang humingi ng tulong subalit wala ang nakakarinig sa kanya. Liblib ng kasi ang kalsadang yon at madilim. Madalang lang ang dumaraan doon. Traffic kasi sa EDSA kaya ron niya naisipang dumaan. Hala, paano ba yan? Anong gagawin ko, Kuya Pogi? Gising na! Nataranta pa rin siya nang maisipan niyang kuhanin sa maliit niyang bag ang kanyang telepono. Mabuti na lang at gumagana yun. Basag nga lang ang screen. Nag-iiyak nga siya. Tumawag siya ng ambulansya. Mabilis naman itong rumisponde. At makalipas lamang ilang minuto, nakarating na rin ito sa wakas. Kuya? Kuya, kamusta po siya? Buhay pa po ba siya? Taranta na naman niyang tanong sa rescue team habang pinagpapawisan ng dalawa niyang kamay sa takot. Yes ma'am, may pulso pa po siya. Pero critical ang kondisyon niya. Halina't sumama po kayo sa loob ng ambulansya nang magamot din ang mga sugat niyo. Anito, walang patumpik-tumpik na sinunod yon ni Althea. At saka pumasok sa loob ng ambulansya. Doon ay nakita niyang namumutla ang mukha ng lalaki habang kaunting nakawang ang labi. Napakalaki ng mga sugat na natamo nito. Naka-t-shirt at shorts lang kasi to. Mabuti na lang at may suot na helmet kaya alam niyang hindi na bagok ang ulo ng lalaki. Huy, Kuyang Pogi, kumising ka na ah. Lumaban ka. Pakiusap. Sabi ko naman kasi sa'yo wala akong preno. Pero sige pa rin yung pagpapaharurot mo ng motor mo. Paninisi pa nga nito at nagpapapadyak na nga lang ng paa sa inis. Daig pa niya ang maiihi sa salawal. Kung maaari lang na magdarna na nga siya ay gagawin niya para lang mas mapabilis ang pagdating nila sa ospital. Pagkarating sa pinakamalapit na ospital, agad na dinala sa emergency room ang lalaki. Pinaghintay muna siya sa isang kwarto at doon ay ginamot ang mga natamo niyang sugat. Diyos ko po, mabuhay naman sana siya. Ayokong magpatuloy sa buhay na masasabi kong nakapatay ako ng tao. Lord, tulungan niyo po ako. Umiiyak at hindi mapakali nitong sabi habang nililinis ng isang nurse ang sugat niya. Miss, wag po kayong malikot. Baka matamaan ko po ang mariin niyang sugat niyo at mamaga pa. Sita sa kanya ng nurse.
Nahalata mong naiinis na. Sorry ate Pero matanong ko lang po, yung kasama kong lalaki, yung matangkad, maputi at gwapo, yung ginagamot sa emergency room, ate, sa tingin mo ba mabubuhay pa siya? Mabubuhay pa siya, 'di ba? Sabihin yung oo, pakiusap naman Pagmamakaawa niya sa babaeng nurse at hinawakan pa niya ang kamay nito. Sa pagkakaalam ko, critical po ang kondisyon niya at may bali ang paa niya. Magdasal na lang tayo na maagapan pa. Hala ka, paano na? Napasabunot ng ulo si Althea gamit ang dalawa niyang kamay. Saan ako kukuha ng pampagamot niya? Dugtong pa nito at napaiyak na anime isang bata na hinagawan ng laruan. Makalipas ang halos isang oras. Dok! Tawag niya sa doktor at hinabol ito palabas ng emergency room kahit na umika. Nilingon naman siya ng doktor. Dok, kamusta na po yung pasyente? Okay na po ba siya? Buhay pa ba siya? Buhay pa siya, di ba? Aligaga nga niyang sunod-sunod na tanong. Kaunting umiti ng maliit ang doktor at sa kabahagyang tumango. Napahinga naman ng maluwag si Althea. Ay, Diyos ko, salamat naman. Akala ko na dedo na. Bulong pa nito. Thank you, Lord. Stable naman na ang lagay ng pasyente. Yun nga lang, kailangan niyang maoperahan sa mas lalong madaling panahon. Na-misaligned ang buto ng kaliwang binti niya dahil sa aksidente. Kailangang lagyan ng bakal yun at maagapan dahil kung hindi, maaari siyang maputulan ng isang binti. Napabuga ng hangin si Althea sa gulat. Ano po? Hindi makapaniwalang tanong niya sa doktor. Sabay kurap ng kanyang mga mata. Tumango naman ang doktor at nagpaalam na. Nasa po ni Althea ang dibdib niya at napasandal sa pader nang nangihina. Sus Mariosep na buhay ito. Anong gagawin ko? Ngumawang na nga lamang nasabi niya at walling na nga lang nang wala sa oras. Si Althea ay independent na tao. Mag-isa siyang nakatira sa maliit na apartment na inuupahan niya. Mahigit 1 taon pa lang magmula nang mamatay ang Tatay Erning na kumupkop sa kanya at nagalaga. Isa lamang kasi siyang ampon. Hindi niya alam kung nasaan ang mga magulang niya at kung buhay pa man ang mga ito. Isang alam lang niya, sa bahay ampunan siya kinuha ni Tatay Erning niya. Wala itong asawa kaya naman hindi naranasan ni Althea ang magkaroon ng isang ina. Nagtatrabaho lamang din siya bilang delivery rider ng sikat na online shop pero mukhang hindi pa makakapasok ngayon dahil ang motor niyang kakalabas pa lang niya, latoy-latoy na. Problema't pa niya ang gastusin sa ospital, mga gamot niya, lalo pa ang mga gamot ng lalaki at ang pagpapa-opera nito. May bakal pa. Napabuntong hininga na nga lamang tuloy siya habang umiyak. Samantalang sinubukan nilang hanapin ang mga magulang ng lalaki. Napag-alaman nilang Kevin San Pedro ang pangalan ng lalaki dahil sa ID na nakita sa wallet nito habang nag-imbestiga ang mga pulis. Sa kasamaang palad, wala silang nakalap na impormasyon paukol sa mga magulang ng lalaki. Makalipas ang ilang oras, unti-unting nagkamalay ang lalaki. Kasalukuyan niya itong binabantayan kaya ganun na lang ang gulat niya at tuwa ng unti-unti ay magmulat ito ng mga mata. Oh my gosh! Gising ka na? Napatalon si Althea sa tuwa at saka nagmamadaling tumawag ng mga nurse. Sinuri nila ang pasyente at pagkaraan ng ilang minuto, sinabi ng mga ito na okay naman ang lagayan ng lalaki. Napaluhan ng kusa ang mga mata ni Althea. Diyos ko, salamat at gising ka na. Anito at hinawakan pa ang kamay ng lalaki na dala ng matinding emosyon na kanyang nararamdaman. Napakunot naman ang noo ni Kevin. Nagsalubong ang kilay nito habang matalim na nakatingin sa dalaga. Padabog nitong binawi ang kamay sa babae na ikinatigil ng mundo ni Althea. Sino ka ba? Galit na tanong nito. Sandaling natahimik sa Althea at natulala sa ikinilos ng lalaki nang bigla ay mapangisi siya at pinamewangan ito ng 2 kamay. Excuse me lang Ako lang naman ang nakabanggaan mo at muntik ka nang mawala kung hindi ako nakatawag ng ambulansya. Tapos ngayon,
Tatarayan mo ko? Hoy lalaki, alam mo ba kung anong nangyari sa motor ko ha? Ayun, lasog-lasog pati gulong. O tapos? Sabi pa rin ng masungit na lalaki. Napaawang ang labi ng dalaga. Napabuga pa nga ito ng hangin at hindi makapaniwala sa inaastang kayabangan ng lalaki. Ha? Grabe ah, dapat talaga inayaan na lang kita eh. Bulong naman ni Althea. Aray ko! Muli ay napabalik ng tingin si Althea sa nakahigang binata habang inaabot nito ang binti nito at dumadaing sa sakit. Hala, masakit ba? Saan banda dito ba? Sabay hawak nga sa kung saan-saang parte ng katawan ng lalaki. Aray! Napasigaw ng napakalakas ng binata nang hawakan at kaunti pang pisilin ni Althea ang kaliwang binti niya. Namilipit tuloy ito lalo at dahil sa gulat, may kung anong matigas pang nadakma si Althea. At syempre, yun na nga ang hotdog. Hindi naman niya sinasadya. Nagulat tuloy ang lalaki at hindi nakapagsalita. Pati nga si Althea, napatulala at namula ang pisngi at nag-peace sign na nga lang. Ay, sorry. Mabilis na binawi ni Althea ang kamay at saka napakagat ng labi. Ang syunga self, palinga di ba? Pinisil mo pa. Sermon nito sa sarili. Ano bang nangyari sa binti ko? Bakit sobrang sakit? Tsaka, hindi ko maikilos. Aray ko! Sunod-sunod na daing ng lalaki. Kasi nabalian ka ng kaliwang binti at kailangang operahan at lagyan ng bakal sa loob. Kung hindi, mapuputulan ka ng paa. Ano? Gulat na reaksyon ng lalaki. Napasigaw ng pagkalakas-lakas si Kevin sa gulat habang nanlalaki ang mga mata. Si Althea naman ay animoy sinemento nang wala sa oras. Napadiretso pa nga siya ng katawan sa gulat. What the? Sabay, napamura nga siya. Mas lalong nakagat ni Althea ang ibabang labi niya. Hindi niya alam kung maaawa o matatakot ba sa lalaki. Basta hindi niya alam ang gagawin. Mas lalo lang siyang natataranta sa pamimilipit nga na ginagawa ng lalaki. Teka, ano bang dapat kong gawin? Nahis ka lang ba? Nagawa mo pang itanong yan? Tumawag ka ng doktor. Paoperahan mo na ako. Hindi ako pwedeng maputulan ng paa. Ha? Wala pa akong pera, Kevin . Pwedeng manghingi ng palugit? Napasapo si Kevin ng noo. Napamura. Ano ka ba naman? Kanina lang tayo na aksidente, no? Hindi pa nga ako nakakauwi. Paano naman ako makakahanap ng pera, di ba? Hindi ko na problema yon. Muli ay daing nito na halos hindi na maipinta ang muka. Kahit si Althea ay napapangiwi na ng muka. Kahit na hindi niya nararamdaman ng sakit, sa itsura pa lang ni Kevin nahahawa na nga siya ng daing. Gumawa ka ng paraan. Ikaw ang may kasalanan nito. Bakit kasi babiyahe ka? Wala kang preno. Anak ng tokwa. Reklamo ng lalaki. Hoy mister, ipapaalala ko lang sa'yo kung gaano kabilis ang takbo mo. Sinabi kong wala akong preno, sinigawan kita, pero sige ka pa rin sa pagpapaharurot tapos ngayon, sa akin mo lang isisisi ang sisi? Hoy, may kasalanan ka rin, no? So anong gusto mo? Magsisihan muna tayo? Bago mo ako paoperahan? Buti nga ikaw dyan. Galos lang ang natamo mo. Habang ako, heto, malulumpo pa yata dahil sa'yo. Aba, tumigil ka na nga. Sigaw na inis at pikon na si Kevin. Pagkatapos ay muling namilipit. O sige, ganito na lang. Ako muna ang sasagot ng lahat. Pero babayaran mo sa akin lahat yun. Or else, ipakukulong kita. Sasampahan kita ng kaso. Lalo na at malala ang nangyari sa akin tapos ikaw? Galos lang? Come on, woman. Huwag mo akong subukan. Pagbabanta pa nga nitong kinaawang ng bibig ng dalaga. Pero, dagdag bayad yung karereklamo mo. Sigaw pa nitong nagpatigil sa bunganga ng babae. Dahil natataranta na sa sigaw ng lalaki, sa pagbabanta nito ay sa hindi mapantayang pagdaing nito, napatango na nga lang si Althea nang wala sa oras. Nanggigigil pa ngang reklamo ni Kevin na masakit nga ang pakiramdam niya ngayon kaya napatakbo ang dalaga sa doktor. Sinabi nito rito na operahan na ang lalaki sa lalong madaling panahon bago pa siya mapatay nito sa galit.
Sumang-ayon naman ang doktor at nagbigay na nga ng araw o schedule kung kailan ito ooperahan. Hanggat sobra kasi ang pamamaga ng binti nito ay hindi pa maaari. Baka may infection pa ito at lumala pa ang kondisyon ng binata. Napaiyak naman noon si Kevin dahil hindi talaga niya kaya ang sakit. Sa tuwing nakikita ni Althea ang walang katapusang pagdaing nito, kahit siya ay napapahawak na sa kabilang binti niya at tumaray. Nahahawa na tuloy siya sa lalaki. Si Kevin naman ay inis na inis sa kanya dahil pakiramdam niya inaasar pa siya nito. Makalipas ng ilang araw, naoperahan naman ang lalaki at naging successful naman yun. Yun nga lang, nalimas ang pera nito sa bangko at medyo iika-ika pa nga rin. Nasa recovery stage pa lang siya. Maging ang mga gamit niya sa inuupahang kondominium na ibenta ng lahat ang laman. Kaya si Althea, katakot-takot na utang ang bumarel sa kanya. Pakiramdam niya ay mahihimatay na siya nang malamang mahigit kalahating milyon ang pagkakautang niya sa lalaki. Gayunpaman, mas okay na yun kaysa naman mabulok siya sa bilangguan. Wala namang tutubos sa kanya roon dahil wala naman siyang kamag-anak na kakilala. Samantala nalaman niya sa lalaki na anak mayaman pala ito. Naglayas lamang daw siya dahil ipinapakasal siya nito sa isang matandang byuda. Katulad kasi nila, ay marami rin daw pera yung matandang babae at matutulungan pa nito ang tatay niya pagdating sa negosyo. Yun nga lang, tumanggi ang pasaway na si Kevin. Sino ba naman ang gugustuhin yun, di ba? Ikaw ba naman ang ipakasal sa matanda na, biyuda pa, talagang magre-rebelde ka rin talaga, katulad niya. Bahagyang natawa tuloy si Althea habang nagkukwento ang binata. Napangisi tuloy si Kevin na ikinatikom ng bibig ni Althea. Patuloy na lamang niya itong sinubuan ng mainit na lugaw upang makainom na ng gamot ang lalaki. Nang kahit papaano ay bumuti na ang lagay ni Kevin, nagkasundo sila ni Althea na hanggat binabayaran siya nito ay roon muna titira ang binata sa puder ni Althea. Maghahati na lang sila sa gastusin sa bahay at ibang bayarin. Iaawas na lang yon ni Althea sa pagkakautang niya kay Kevin kaya pumayag na rin ang dalaga para kahit papaano ay mabawasan din ang utang niya rito. Isa pa, naawa rin siya sa binata na ngayon ay wala nang matitirahan. Nalimas pa ang pera. Paraan na rin yun ng lalaki para masigurado niyang hindi siya tatakasan ni Althea. Pagkarating sa apartment na tinutuluyan ng dalaga ay napaawang ang bibig ni Kevin sa kanyang nakita. Napakakalat ng buong bahay. Wala kang makikitang malinis. Parang binagyo yon ng super typhoon. Hindi niya maipaliwanag ang itsura. Hindi ka man lang ba marunong maglinis ng bahay mo? May halong pangiinsultong tanong ni Kevin kay Althea na naglalapag pa ng bag sa lamesa. At paika-ika pa. Ha? Bakit? Makalat ba? Tumalim ang tingin ni Kevin sa dalaga. Sabi ko nga, anito sabay kamot sa ulo at sinimula ng pagdampot ng mga maruruming damit sa ibabaw ng kama, tsura box, cabinet at kung saan-saan pa. Bata pa lang kasi si Althea ay talagang spoiled na siya sa kanyang ama. Hindi siya nito hinahayaan na mapagod. Talagang buhay prinsesa lang siya. Kaya nung lumaki, hindi rin ito marunong maglinis. Palagi siyang tinatamad at mas inuunang atupagin ang pagsa-cellphone kaysa linisin ang bahay niya lalo na kapag day off. Pag-uwi naman kasi galing trabaho ay talagang bagsak na ang katawan niya. Ikaw ba naman ang maging delivery rider tapos babae pa? Habang abala ang dalaga sa pagliligpit, nandiri naman ang ekspresyon ng mukha ni Kevin nang makita ang isang bra na nakatiwangwang. Ang bandang ilalim nun at strap ay bacon na ang itsura, halatang lumang-luma na. Sinusuot mo pa ba to? Nandidiri niyang tanong at saka dalawang daliring nakapilantik niyang hinawakan at itinaas ang bra. Ha? Ang alin? Natigilan ang dalaga sa pagsasalita at automatikong lalaki ang kanyang mga mata nang makitang hawak ni Kevin ang lutay-lutay na nga niyang bra. Mabilis siyang tumakbo palapit sa binata, ngunit sa kamalas-malasang pangyayari, napasubsob pa nga siya sa sahig ng madapa. Nauna patuloy ang huso niya.
Natawa ng mahina si Kevin, sabay napangisi. Iba nilibag nga niya sa ulo ni Althea ang lutay-lutay nitong bra at saka inilibot ang paningin sa paligid. Malayong malayo ito sa kondo ko, bulong pa nga ng lalaki. Ilang sandali pa. Malinis na ang kama, pwede ka nang mahiga. Sabi nga ni Althea na parang nagmumukmok nang dahil sa sobrang hiya, nakita ba naman ni Kevin ang lutay-lutay niyang bra. Nilingon ni Kevin ang nagsalitang dalaga. Itinuro pa nga nito ang kama at saka tipid ng umiti. Napataas ang kilay ng binata. Seriously? Pahihigayin mo ako sa napakaruming kama na yan? Baka ma-impeksyon pa yung sugat ko ah. Nagsalubong naman ang kilay ni Althea. Hoy! Grabe ka ah! Ano akala mo sa kama ko marumi? Hindi no, parati ko kaya itong pinapalitan ng bedsheet. Saka ito lumingon sa kama niya. Natahimik siya. Nang mapansin niya ang patak-patak na natuyong laway niya sa bedsheet, mayroon pang taguston, tapos nangingitim rin yung kumot. Kahit ang punda ng unan, parang medyo mayamoy na. Sabi ko nga, kamot ulong, bulong ni Althea, saka naghanap ng bagong bedsheet. Kumot ang punda ng unan. Nang matapos niyang balitan ng nasa ibabaw ng kama, ay pinakita niya yon kay Kevin. Ano, ayos na? Tutulungan na kitang mahiga para makatulog na rin ako. Sabi nga ni Althea pagkatapos sumikab. Talaga? Kababae mong tao. Hindi mo man lang ba muna lilinisin ang apartment mo? Sobrang daming kalat. Ang sakit sa mata. Hindi ako makakatulog ng maayos kung nito ang paligid ko. Kaya maglinis ka muna. Lahat. Yung agiw, maglampaso ka rin. Utos nga nito na parang alipin nga niya si Althea. Literal. Na nalaglag ang magkabilang panga ni Althea. Seryoso ka ba? Hoy Kevin, ano to? No pahinga till death? Diyos ko po, pagod na nga ako sa pagbabantay at pag-aalaga sa'yo sa ospital, tapos hindi mo ako pagpapahingayin? Gusto mong tuluyan akong malagutan ng hininga, ha? Mas okay na yon, kaysa akong mawala. Sige na, maglinis ka na. Maautoridad na utos nito, ngunit inalmahan niya ng dalaga. Nagpatuloy sila sa pagpapalitan ng argumento, ngunit sa huli, si Kevin din ang nagwagi. Ginamit ba naman niya kay Althea ang pinagbabawal na teknik? Kasama kasi sa kasunduan na pinirmahan nila na ang lahat ng gusto ni Kevin gagawin at ibibigay ni Althea hanggat nasa poder niya ito at nagbabayad ng utang, dahil kung hindi, basta na lang niya itong ipadadampot sa mga pulis. Iyak tawa tuloy si Althea habang naglilinis. Halos bumigay na nga ang katawan niya sa pagod, ngunit ang bosin na si Kevin walang pakialam sa kanya at panay pa rin sa pag-utos. Oh, yung alikabok, sa taas ng drawer. Abay, pagpagin mo naman Althea, pagpagin mo naman. Punasan mo ng basang-basahan. Sabi nga nito. Oo na po. Mabigat ang katawang sagot ng babae at pinunasan ng itaas ng drawer. Ganahan mo naman, hindi tayo agad matatapos niyan, linisin mo pa. Paano tayo matatapos? Ako lang naman yung kumikilos. Ikaw nga riyan, puro bunga nga eh. Inis niyang sagot, saka inirapan ng lalaki habang nakatalikod siya rito. Kung pwede lang sana kitang ibigti. Dagdag pa niya. Makalipas ang 1.5 oras, pagmamap na lang ang kulang at malinis na ang buong bahay. Halos kalahating sako nga ng dumi ang nakuha ni Althea, kahit siya hindi makapaniwala na ganun na pala karami ang mga kalat at alikabok sa bahay niya. O diba? Mas maayos tignan, mas sariwa ang hangin, mas masarap magpahinga. Nakangiti namang tumangutango si Althea. Mas binilisan pa niya ang paglalampaso sa halos pa-shortcut na paraan dahil sabik na nga siyang lumundag sa higaan at magpahinga. Tapos na. Tatalikod na nga si Althea nang pigilan ni Kevin ang kamay niya. Ano na naman ba? Sa lapag ka mahiga. Ako riyan sa kama. Ha? Bakit hindi ikaw? Natigilan sa pagsasalita si Althea nang maalala niyang bugbog sarado nga pala si Kevin at may opera pa. Singhal kabayan na lang tuloy siyang sumang-ayon at saka tinulungan makahiga sa kamang lalaki. Ay, ang bigat mo! Reklamo niya habang binubuhat ito. Ikaw nga dyan eh, mukha ka ng baboy sa taba. Bulong ni Kevin.
Napasama ng timpla ng mukha si Althea. Joke lang. Bawi nito. Nang matapos ihiga ni Althea ang lalaki sa kama nito, naglatag naman na siya ng sapin sa sahig para roon makatulog. Gusto pa sana niyang maghilamos at mag-toothbrush, gayon din ang magpalit ng damit kaso hindi na talaga niya kaya. Pakiramdam niya ibibigay na nga ang katawan niya sa pagod. Tulugan na kita. Anito saka papalakang tumalon sa sapin na inilatag niya. Bigla namang nakaramdam ng gutom si Kevin. Teka sandali, may bilihan ba ng pandesal dito? Bumili ka na nga lang muna. Napamulat ng mata si Althea at saka mabilis na bumangon. Kaunti pang natigilan at nahintakutan ang lalaki dahil sa itsura nito. Halos mag-super saiyan na kasi ang buhok ni Althea. Mukha yung kinalkal ng 10 kabayo pagkatapos ay pawisan pa ang mukha nito. Nababaliw ka na ba, Mr. San Pedro? Para lang sa kaalaman mo ha, mag-aalas 10 na po ng gabi at pagod na ako. Paghahanapin mo pa ako ng pandesal sa gabing to, hindi mo ba alam na in demand lang yun, usually sa umaga? Pagnisilang ang sinugot ni Kevin sa kabinalingan ng tingin ng kisame. Contract! Pangba-blackmail niya kay Althea, kaya ang dalaga, walang nagawa kundi ang magdabog at lumabas ng bahay. Kakais ka talagang lalaki ka. Akala mo kung sino? Tuluyan ko yung paa mo eh. Bumili siya ng 20 pesos na pandesal sa kalapit na paninderya at nang pauwi na siya, isang napakalaking aso ang masamang tumitig at tumahol sa kanya. Napahinto sa paglalakad si Althea at napalunok ng malapot na laway sabay kagat sa dila niya. Yun kasi ang kasabihan ng matatanda. Kapag kinagat mo ang dila mo, hindi ka hahabulin ng aso. Ngunit sa laki nun, nagsisisigaw na nga lang siya at mabilis na kumaripas ng takbo. Tulong! Pagbalik niya ng apartment ay hingal na hingal nga si Althea. Napatukod pa nga siya sa 2 kamay sa magkabilang tuhod niya dahil ilang kilometro rin ang tinakbo niya bago siya tantana ng napakalaking aso. Nandito na ako. Binuksan niya ang pinto ng apartment, saka pumasok. Nagtungo siya sa kinahihigahan ng lalaki upang maibigay ang pinabili sa kanya nito, ngunit ganon na lang ang biglang pagpasa niya sa animoy mga batong bumagsak sa balikat niya nang maabutan niyang ang sarap-sarap na nga ng tulog ng lalaki at naghihilik na. Napaupo tuloy siya sa kanyang kinatatayuan na animoy tuluyan ang naubusan ng lakas sa katawan. Diyos ko po. Tanging naibulalas nito habang hawak pa ng kanan niyang kamay ang plastik ng pandesal na binili niya at dahil sa pagod, nakabuka ang bibig na lamang niya siyang napapikit ng wala sa oras at mabilis na dinalaw ng antok na kanina pa ay nilalabanan. Kinabukasan, isang malakas na tilaok ng tandang ang gumising sa kaluluwa at diwa ni Althea. Mabilis siyang napamulagat ng mga mata. Tinignan niya ang suot niyang relos at doon ay mas lalong nawindang ang kaluluwa niya. Diyos ko po, alas 7 na. Agad na bumangon siya mula sa pagkakahiga. Kukuha na nga sana siya ng uniforme sa drawer niya nang mapansin niya si Kevin na nanginginig sa lamig at nakabalot ng isang makapal na kumot na puti. Napakunot ang noon niya. Nilapitan niya to. Kevin, ayos ka lang ba? Nang hindi sumasagot ay hinawakan nito ang noo ng binata at doon ay halos mapaso ang balat niya sa napakainit nitong temperatura. Hala ka, nilalagnat ka pala. Bakit hindi ka man lang nagsasabi, anak ng... Sandali, dadalhin kita sa ospital. Baka ma-infection yang mga sugat mo. Natataranta nitong sabi at mabilis na hinanap ang jacket niya. Nang akma na nga niyang isusuot yun, lalo na ang kupian niya, ay nagsalita naman ng lalaki. Habang ito ay nanghihina, natigilan ng dalaga. Huwag na, wala tayong pera. Ha? Hindi pwede. Di gagawa ko ng paraan. Yun pa talagang inuuno mang iniisip. Inaapoy ka na nga sa lagnat eh. Paano kung connected pala yan sa operation mo? Galit na sabi ng dalaga. Huwag na sabi. Napakabaho ng ospital. Umaamoy ang matatapang na gamot.
Mas lalo akong nai-stress lalo na kapag nakikita yung nag-aagaw buhay ng mga pasyente eh. Baka bigla akong sumunod. Huy, ano ka ba naman? Huwag kang magsalita ng ganyan. Sabay, palo nga sa braso ng lalaki. Pinutol ng paggalit na sigaw nun ng dalagang sinasabi ni Kevin. Nanahimik lang ang binata at kaunting napangiti sa hindi niya malamang dahilan dahil nga sa concern na pinapakita sa kanya ni Althea. Sinubukan ni Althea na ibangon ng binata ngunit ang katawan ng lalaki animoy nadagdagan ng 10 kilo sa bigat. Ni hindi niya magawang ibangon ito kahit braso ng lalaki ay napakabigat, lalong nainis si Althea. Ano ba? Nagpapabigat ka pa eh. Dadalhin na nga kita sa ospital. Huwag na nga. Dito na lang ako. Huwag ka na munang umalis at talagaan mo ako para mas mabilis akong gumaling. Sabi nga nito. Sandaling natigilan si Althea at biglang natulala. Alam kong wala kang pera. Wala na rin akong pera sa bangko, ubus na. Mas makabubuti para sa ating dalawa kung magpapahinga na lang muna ako kaysa gumastos pa tayo. Kevin. Dahil sa mapilit ang binata, hindi na nga lang muna pumasok si Althea. Nagpaalam siya sa boss niya na hindi na muna makakapasok. Sinabi niya ang tunay na dahilan at naintindihan naman siya ng mga to. Buong maghapon at magdamag tuloy niyang inalagaan ng matyaga si Kevin. Oh, nagluto ko ng lugaw. Kumain ka muna. Anito at lumapit sa binata. Tinulungan niya itong makaupo ng maayos at makasandal sa headboard ng papag. Sinubuan niya rin ito. Habang ginagawa yun ng dalaga, ay nangihina ngunit seryoso naman siyang tinitigan ni Kevin. Hanito. Sabay buka ng bibig, kaunting napayuko at natawa si Kevin at ngumanga na nga lamang para kainin ang isinusubong lugaw ni Althea gamit ang kutsarang hinipan pa nito. Tatawa-tawa ka pa. Magpagaling ka na nga riyan. Kailangan kong pumasok bukas sa trabaho para may panggastos tayo at pambili ng gamot mo. Hindi naman nagsalita si Kevin at tumitig lang sa magandang mukha ni Althea. Ang pangit mo pala sa malapitan. Biglang sabi nito na mabilis namang ikinalingon ng dalaga. Nang ngumisi si Kevin, ay automatikong umusok ang magkabilang butas ng ilong ni Althea. Anong sabi mo? Gusto mo sakalin kita? Ngumisi naman si Althea at mabigat ang kamay na hinalo ang lugaw nang tumawa nga si Kevin sa sinabi niya. O nga, hipan mo muna. Paglalambing ni Kevin, hindi na kailangan nga na. Brutal na sabi ni Althea. Nabigla at napangangatuloy si Kevin nang wala sa oras. Nagkandang iwi-ngiwi tuloy ang bibig ng lalaki sa sobrang init. Oh, huwag mong iluluwayan sayang. Maluhaluan namang inilunok na lamang yun ni Kevin. At nang mahimasmasan ay masama niyang tinignan si Althea habang naliligo ng malagkit na pawis. Dun ka na nga. Magkasalubong ang kilay na tinaboy ni Kevin ang babae. Saka kinuha mula rito ang mangkok na may lamang lugaw. Napangisi si Althea sa kabumulong. Kaya mo naman pala nagpapasubo ka pa. Kinabukasan, unti-unti nang ang naging maayos ang pakiramdam ng lalaki nang tuluyang makabawi ng lakas. Heto na naman nga ito sa pagiging masungit at bossy. Althea, ipagluto mo nga ako ng hotdog at bacon. Yun ang gusto kong tanghalian. Mabilis na napalingon nang magkasalubong ang kilay si Althea sa kanya. Hawak nito ang walis, tambo at nabitawan na lang yun at saka pinamiwangan ng kamay ng lalaki. Aba, ang bossy mo kakakain mo nga lang. Problema ko ba yun? Napasinghalang dalaga. Ang lakas ng sapak sa utak. Bulong nito at nagtungo nga sa ref. Mabuti na lang at may frozen foods pa nga doon na hotdog at bacon. Nagdadabog ka ba? Hindi po, boss. Ganito lang po talaga ako kung kumilos. Sarkastikong sabi nga ni Althea. Napangisi naman ng lalaki. Bumulong naman si Althea. Lagyan ko to ng laso ni. Nang matapos ay inilagay muna niya yon sa lamesa at tinakpan. Kumuha siya ng mga naiwang damit ng tatay niyang yumao at napangiwi pa nga. Nang makita ang isang brief, bigla tuloy siyang napaisip. Nagpapalit pa kaya ng brief yun? Bigla siyang natawa, ngunit bumalik sa pagsasalubong ang kilay niya nang lapitan at tignan ang nakakainis na mukha ng lalaki. Anong gagawin mo? Ayaw mo pang magpalit?
Ngumisi na tanong ni Althea at itinaas ang mga damit na hawak niya. Hilamusan mo muna ako para kahit papaano presko. Mahanging utos na naman ng lalaki na inirapan lang ni Althea. Kumuha siya ng maligamgam na tubig sa palanggana at sa kaputing bimpo. Lumapit siya sa lalaki at hinubad niyang suot itong t-shirt. Nang makita niya ang napakamatipon nitong katawan, ay napalunok siya. Ang kabog ng dibdib niya ay napakalakas, lalo na at mukhang matitigas talagang six-pack abs ng lalaki. Huwag mo nga akong pagpantasyahan, nakakatakot ka. Napabalik sa tamang wisyong dalaga. Umiling siya at mabilis na naramdaman ang mainit na pisngi niya sa tingin niya. Namumula na. Pinunasan niya yon ng bimpo. Habang inahagod ng bimpo ang katawan ng lalaki, naramdaman niya ang napakatigas nitong dibdib. Nawawala tuloy sa sarili si Althea. Sinabi nang wag mo akong pagpantasyahan eh. Hinila ni Kevin ang kamay ni Althea at saka idinikit sa kanya. Ang mukha tuloy nila, halos ilang pulgada na nga lamang ang pagitan sa isa't isa. Mas lalong naramdaman ni Althea ang abnormal na pagtibok ng puso niya. Muli ay malapot na laway ang nilunok niya. Nakakatakot. Dugtong pa ng lalaki sabay ngisi. Dahil doon ay automatikong napabalik si Althea sa tamang wisyo. Mabilis niyang binawi ang kamay at sarili sa lalaki at dahil sa pagkataranta, nasubsob pa nga siya sa mahapding sugat sa braso ng lalaki na malakas namang ikinasigaw sa sobrang sakit ni Kevin. Ay Diyos ko, sorry. Lumabas ka na nga lang, kakainis. Sa hindi malamang dahilan, para bang binasag ng pagsigaw na yon ang puso ni Althea. Pinitawan niya sa palanggana ang hawak niyang bimpo at bagsak ang magkabilang balikat na nagtungo sa pinto. Ilapit mo muna yung pagkain ko, bossy, at nakakainis na pahabol pang utos nito. Napangisi tuloy si Althea at mabigat ang paa na naglakad patungo sa harap ng lamesa. Kinuha niya ang pagkain, ganun din ang kanin pagkatapos ay nagdadadabog ng ipinatong sa siliang malapit sa lalaki. Okay na? Suminghal si Althea at saka pinaikutan ng mga mata si Kevin. Pagkatapos ay lumabas na nga talaga ng pinto. Singhal kabayo niyang sinapuang dibdib. Diyos ko, ano ba yun? Anito at saka salitan ang kamay na sinampalang magkabilang pisngi. Si Kevin naman ay napangisi at siya na lang ang nagpunas ng katawan gamit ang puting bimpo. Mamanyakin pa ako. Bago pumasok sa trabaho ay dinaanan muna ni Althea ang kanyang motorsiklo sa talyer. Napangiti siya nang makitang maayos na yun. Yun nga lang, naubos ang natitirang ipon niya. Parang bago ulit po sa. Siyempre, hindi tayo pwedeng mabigo sa isang Althea, Salvador. Saka hindi na ulit magpagawa sa akin kapag pangit ang kinalabasan nito. Biro pa sa kanya ng mekaniko. Habang nag-uusap sila tungkol sa motorsiklo, napalingon naman siya sa direksyon ng nakatenga at sira-sirang motor ni Kevin. Napakagat siya sa ibabang labi niya. Kapag hindi ko yun pinagawa, siguradong may kalalagyan na naman ako. Bulong niya. Nang matapos nga silang magkwentuhan ng mekaniko, nagpaalam na nga rin siya. Kalahating araw na nga lang siyang papasok sa trabaho. Naghatid siya ng samot-saring parcel sa kung saan-saan at inabutan pa nga ng napakalakas na ulan. Kinagabihan, bago umuwi ay dumaan muna siya sa palengke. Bumili nga roon ng 3 pirasong brief. Nahihiya naman kasi siyang ipagamit kay Kevin ang latoy-latoy na brief ng tatay niya. Saka parang ang laswapang tignan ng brief ng yumao at ipapasuot nga sa taong buhay. Nang makauwi na nga siya sa apartment, nangangatog na ang katawan niya sa lamig. Bigla kasi siyang inabutan ng ulan sa daan. Nandito na ako! Napalingon sa direksyon niyang nakakunot noong si Kevin habang nakahiga ito sa kama. Oh, nandyan ka na pala? Ano nangyari sa'yo? Ba't basang-basa ka? Wala, naglastik man lang ako sa daan. Maligo ka na nga roon sa banyo at magpalit. Baka magaya ka pa sa akin na magkasakit. Mahirap na. Concerned, nasabi nga ni Kevin. Napangiti ng kaunti si Althea sa sinabi niya ni Kevin. Minsan pala, nagiging concerned din siya. Kahit papaano pala may puso pa rin ng lalaki. Akala niya kasi, bato na ang puso nito pati kaluluwa.
At dahil doon lumapit siya roon nang may malapad ng ngiti sa labi. Oh, anito sabay abot kay Kevin ng isang malinaw na plastic. Nanlaki tuloy ang mga mata ni Kevin at napalunok ng laway. Mabilis ding namula ang magkabila niyang pisngi dahil kitang-kita sa plastic kung anong laman nun. Mabilis niyang kinuha yan sa babae saka itinago sa gilid ng braso niya. Natawa tuloy si Althea dahil parang nahiya nga ito. Magpalit ka na ng brief. Siguradong nanunutong na yung suot mo. Pangaasar pa ng dalaga na mas lalong ikinakulay kamatis ng mukha ni Kevin. Para bang naubusan nga siya ng salita at hindi magawang ibuka ang bunganga. Tulala niyang sinundan ng tingin si Althea na papasok nga ng banyo para maligo. Napasa po siya sa dibdib dahil sa matinding kabang naramdaman. Tinignan niya ang laman ng plastic. May 3 mumurahing brief yun. Napalunok naman siya ng laway. Pinilhan niya ako ng brief? Samantala nang matapos nakapagligo, ang dalaga ay inihain na nga rin niya ang dala niyang pagkain pagkatapos sinubuan si Kevin. Kumain ka ng kumain para mabilis kang gumaling. Iinom ka pa ng gamot. Lilinisin ko rin yung sugat mo pagkatapos. Anito habang sinusubuan si Kevin. Kaunting natulala ang pinata. Sa hindi niya malamang dahilan, para bang unti-unti na nga siyang naa-attach sa naturang dalaga. Kasabay pa noon ang malakas sa pagtibok ng puso niya every time na malapit sila sa isa't isa. Nababaliw na ako, bulong niya. Nagpatuloy sa ganoong setup sina Althea. Bukod sa wala naman siyang choice, malaki nga rin talaga ang pagkakautang niya sa lalaki. Kaya kinakarir na nga lamang talaga niya ang pag-aalaga dito. Ibinabawas na lang din niya ang pagkakautang niya rito. Ang gastusin sa bahay tulad ng renta ng bahay, kuryente, tubig, panggastos, groceries, pang-araw-araw na pambili ng pagkain at gamot. Nakikipaghati siya rito. Pumayag naman si Kevin dahil malaki rin naman na itutulong sa kanya ni Althea. Parang naging personal nurse na nga rin niya to. Isang gabi, pagod na pagod si Althea nang makauwi sa apartment. Sobrang dami kasi ng parcels na i-deliver niya. Nakadagdag pa ang napakatinding traffic sa kalsada. Nandito na ako, pagod niyang sabi pagkabukas ng pinto. Sinalubong siya ng matapang na amoy ng tila kuryenteng nasusunog. Hala, ano yun? Nagmamadali niyang hinubad ang sapatos sa kanatatarantang hinanap ang binata. Kevin! Kevin! Sigaw niya sa pangalan ng lalaki. Nang makita niya ito ay nasa isang sulok ito ng kamahabang nakahiga at nanginginig sa takot. Nang lingunin niya kung saan nagmula ang nakakaubong sunog, nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang oven niya. Nakabibili pa lang niya bago ang aksidente. Nakalambitin ito dahil sa ang saksakan ng oven, kaunti pang nakasaksak sa outlet. Diyos ko po, ang oven ko! Napatalon-talon pa nga siya sa pagkataranta ng maalala na mayroon nga palang fire extinguisher malapit sa kusina. Provided yun ang may-ari ng inuupahan niyang apartment. Mabilis niyang ginamit yon at inapula ang sunog. At nang matapos, kusa nang nalaglag ang oven na tustang-tusta ang itsura. Napaupo na lang tuloy siya. Hoy, anong nangyari sa'yo? Bakit? Tanong nga nito sa lalaki nang maupo sa gilid ng kama nito. Niyugyug niya ang katawan nito. Sobra ang panginginig ng katawan nito at hindi niya malaman ang gagawin. Napaluhan na lang din siya sa dulot ng pagkataranta. Hoy, anong nangyayari sa'yo? Anong gagawin ko? Ikukuha kita ng tubig. Akma na sa pagtayo si Althea. Nang bigla nga siyang pigilan at hatakin ni Kevin sa braso, kaya't ang katawan ng dalaga napahiga sa dibdib ng binata. Dito ka lang. Huwag kang umalis. Sa tabi ko. Tila nangihinang sagot nga ng binata. Natigilan naman si Althea. Naramdaman niya ang malakas na pagtibok ng puso ni Kevin. Maging ang kaba niya ay mas lalong lumalakas. Kevin. Makalipas ang ilang minuto, nang kumalma ang lalaki ay doon siya seryosong kinausap ni Althea. Pinaupo niya muna rin ito para mas maayos silang makapag-usap. Ano ba kasi talagang nangyari? Bakit takot na takot ka? Okay ka lang ba?
Masuyong tanong nga ni Althea. Pasensya ka na, Althea. Papalitan ko na lang yung oven mo. Wala nang kaso yun. Oven lang yun, ang mahalaga okay ka. Pero hindi yun ang tinatanong ko, ano bang nangyari? Sandaling natahimik si Kevin. Hindi niya magawang tignan ang mga mata ng dalaga. Tignan mo ko, huwag kang mahiya sa akin. Ang mahalaga ligtas ka. Nagugutom kasi ako kanina. Pinilit kong ibangon ang sarili ko para isaksak yung oven at maglagay ng tinapay kaso nadulas yung paa ko na bagong opera tapos natabi ko yung oven. Pumutok yun na siyang pinagmulan ng sunog. Pasensya ka na, Althea, hindi ko sinasadya. Napahinga ng malalim ang dalaga. Ayos lang yun. Mali rin ako kasi hindi ko na ilayo sa iyo yung oven. Sige, hayaan mo sa susunod bago ko umalis. Ipaghahain muna kita ng pagkain, pasensya ka na. Sabi nga nito at hindi na nga napigilan ng sariling maluha sa kaniyakap ang lalaki. Althea, pagpuputol nito sa sinasabi ng dalaga at saka tinignan ito sa mata. Bakit? Pwede bang pakilayo sa akin ng kahit na anong appliances? Bumalik na naman sa utak ko yung nangyaring trauma na matagal ko nang gustong kalimutan. Napakunot noo ang dalaga. Ha? Ano naman yun? Nagkwento na nga ito. Nung maliit kasi ako, habang nagtatalo si na mama at dad, gutom na gutom ako. Mahirap pa kami noon. Kinulit ko si mama na ipag-init ako ng ulam kaso mainit ang ulo niya. Salip na tulungan ako. Hayon, tinulak niya ako at hindi pinansin. Sobrang sakit na ng tiyan ko sa gutom dahil tanghali na noon at hindi pa kami nag-aalmusal. May natira namang ulam sa ref, kaso malamig. Ayoko ng malamig eh. Nang makita ko yung microwave sa taas ng maliit na cabinet, kumuha ako ng upuan. Tumungtong ako ron at sinaksak ko tapos inilagay ko yung ulam sa loob. Hindi ko alam na sira na pala yun at itatapon pa lang ni Papa. Habang busy sila sa pag-aaway, pinaandar ko ang microwave. Lumayo ako ron nang makita kong kumislap yung loob. Natakot ako bigla at kinabahan. Sakto namang dumaan doon si Mama dahil hinabol niya si Papa parang nakaamoy siya ng nasusunog. Biglang sumabog yung microwave at tinamaan nun si Mama. Yun ang dahilan, kaya nawala siya. At hanggang ngayon, sarili ko pa rin ang sinisisi ko. Yun ang dahilan kung bakit ang laki ng trauma ko sa mga lutuan na dekuryente. Gutom na gutom lang talaga ako kanina kaya pinilit kong inabot yung oven kaso nadulas ako. At parang naulit yung nangyari. Napayo ko nga ang lalaki. Isang patalimang animoy sumaksak sa puso ng dalaga. Hindi niya lubos ma-imagine sa isip niya ang ikinuwento ni Kevin. Kaya pala, ganun na lang ang takot at panginginig ng katawan nito kanina. Yun pala mayroon itong napakalaking trauma. Niyakap na lang niya ang binata at sinabing magpahinga na. Siya na ang bahala sa nangyari sa oven. Sinang-ayunan yun ng pagtango ni Kevin at saka muling bumalik sa pagkakahiga. Samantalang nakaramdam ng pagmamahal at aruga si Kevin mula kay Althea. Ang hindi niya naranasan na pag-aalaga nung bata siya. Kay Althea niya naranasan kahit na hindi naman ito ang nanay niya. Mabilis na lumipas ang ilang buwan, unti-unti na nga ring bumubuti ang lagay ni Kevin. Kahit papaano, nakakahakbang na nga rin siya at nakakalakad. Si Althea ang naging unang saklay niya. Ang galing! Kaya mo na! Malawak na napangiti si Althea habang inaalalayan si Kevin. Nakaakbay sa kanyang binata at hinahawakan niya ang kamay nito mula sa balikat niya. Gayon din ang bewang nito. Kaya nga sana magtuloy-tuloy na. Gustong-gusto na ulit makalakad Althea. Napangiti ang babae sa sinabi ni Kevin hanggang isang ideya ang pumasok sa isip niya. Nagtrabaho si Althea. Madalas nag-overtime siya. Iniiwan na lang niya ang maraming tubig at pagkain para kay Kevin. Hi ma'am, order niyo po. Anito sa customer nang salubungin siya nito sa labas. Nakangiti na pang binayaran siya ng customer. Binigyan pa nga siya ng tip na 100. Naku ma'am, hindi ko na po ito tatanggihan na kailangan ko po ng gamot para sa kaibigan kong bossy Biro pa nga nito. Tumawa naman ng malakas yung customer at nagpaalam na siya. Matagal na siyang nagde-deliver sa customer na yon.
Suki kasi yun ng online shop na pinagtatrabahuan niya. Habang nagmamaneho, ay masaya siyang tinignan ang sako na dala niya. 2 parcel na lang makakauwi na siya. Nagpatuloy siya sa pagde-deliver hanggang sa natapos. Narimit na nga rin niya ang pera at excited na nagpunta sa bangko. Payday kasi ngayon at mayroon siyang napakahalagang regalo na bibilhin para kay Kevin, ang saklay na pinapangarap nito. Matapos mag-withdraw at bumalik, malawak ang ngiti niyang umuwi. Nandito na ako! Masaya niyang sigaw at saka binuksan ang pinto. Nakita niyang abala sa pagpindot ng cellphone si Kevin. Hi Kevin! Makulit niyang bati rito habang itinatago ang saklay na binili niya sa kanyang likod. O Althea, nakauwi ka na pala. Napangiti si Althea nang makitang sumilay rin ang ngiti sa labi ng binata. Gusto niya sanang kiligin pero pinigilan niya ang sarili. Pinilit ni Kevin na iupo ang sarili. Ibinaba niya ang nangdahan-dahan ng paa sa semento habang nakaupo sa gitna ng kama. Nakangiti lamang si Althea habang pinapanood niya ang lalaki. Masaya siyang makita na nagagawa ng kumilos at umupo ni Kevin sa sarili niya. Kamusta ang trabaho mo? Basang-basa ka na naman ah. Heto ang tuwalya ko. Gamitin mo muna. Baka matuyo pa sa'yo yung tubig ulan. Sabi nga ni Kevin at iniabot kay Althea ang tuwalyang ginamit niya kanina. Mas lalong napangiti si Althea. Para bang sandaling lumambot ang puso niya. Habang tumatagal, ay mas lalong bumabait sa kanyang binata. Bakit ba nakangiti ka ng ganyan? At saka, ano ba yung tinatago mo sa likod mo? Naiilang at medyo natatawang tanong ni Kevin. Malapad naman ang ngiti ni Althea at ipinakita ang saklay na may tali pang ribbon na pula sa gitna. Surprise! Anito at tumalon-talon pa sa saya. Natulala at mabilis na nangilid ang mga luha ni Kevin. Iniabot sa kanya ni Althea ang saklay. Kinuha yun ng binata na animoy sandaling nawala sa sarili. Althea, sabi naman ng babae, simula ngayon, makakagamit ka na ng saklay kahit wala ako. Makakaikot ka rito sa loob ng apartment. Hindi ka na rin mahihirapan na iika-ika para lang magpunta sa banyo. Napangiti si Althea. Pati na rin ang binata. Salamat Althea. Hinawakan niya ang kamay ng dalaga at pinanood kung gaano kasagana ang mga tumutulong tubig ulan galing sa damit nito. Hindi niya inakala na kaya pala itong gawin ni Althea para sa kanya. Kahit umulan umaraw, patuloy pa rin ito sa pagtatrabaho kahit maulanan para lang matulungan siya. Samantala kaunting natulala si Althea habang nakatitig sa mga nangungusap na mga mata ng lalaki. Ang puso niya, pakiramdam na naman niya, ay lalabas anumang oras mula sa dibdib niya. Si Kevin naman ay emosyonal lang na tinitignan ang wika nga nito. Sa susunod, na ikaw naman ang mailangan. Nandito lang ako palagi sa likuran mo, Althea. Tutulungan kita. Magmula ng araw na yon, ay masayang inalalayan at ginamit ni Kevin ang saklay niya sa tulong ng dalaga. Tuwang-tuwa pa nga sila at dahil kaya naman na niya kahit papaano maglakad. Sa lamesa na nga rin sila kumain matapos maghain ni Althea. Masaya silang nagkwentuhan at nagtawanan. Si Althea naman ay walang pagsidlan ang saya. Nakikita niya kasing na-appreciate ni Kevin ang lahat ng ginagawa niya. Bukod pa roon ay nakikita rin niya ang unti-unting pagbuti ng kalagayan nito. Isang araw, pagod na pagod si Althea nang makauwi. Ngunit pagdating niya ay bumungad sa kanya ang hapagkainan nilang nakahanda na. Kumpleto na ang pagkain roon at kanin. Gayon din ang mga plato, kutsara, tinidor, baso at inumin. Naabutan niya ring nakadukmo sa lamesa si Kevin at natutulog. Tila nakatulugan na nga lang nito ang paghihintay sa kanya. Napahinga ng maluwag si Althea at naramdaman ng halos pagkalusaw ng puso niya. Dahan-dahan niyang nilapitan ng lalaki. Umupo siya sa gilid nito at pinakatitigan ng mukha nitong mahimbing na natutulog. Salamat, Kevin. Ngumiti siya at tinignan ng bawat detalye ng mukha ng lalaki. Biglang bumilis ang tipok ng puso niya.
Sobrang gwapo ni Kevin. Mahaba at makapal ang pilik mata. Medyo makapal din ang kilay na mapapagkamalan mong hinahit. Sobrang tangos din ang ilong. Pinkish ang pisngi at walang kahit na anong tagiyawat. Mas lalo pang nagpagwapo rito ang pagitan ng ilong at labi nitong walang kahit na anong bigoteng nakatubo. Sobrang pula ng napaka-kissable na lips. In short, almost perfect. Sobrang gwapo. Ilang sandali, unti-unting gumalaw si Kevin na ikinataranta ni Althea. Tumayo siya sa harap nito at nagpanggap na gigisingin siya. Kevin, anito at niyugyug ang braso ng binata. Nagulat naman si Kevin at mabilis siyang inangatan ng tingin. O Althea, nakauwi ka na pala. Tara, nagluto ako, heto. Nakahain na, kumain tayo. Napangiti si Althea at muling tinignan ng hapag. Ito ang kauna-unahang pag-uwi niya galing trabaho. May nakahain ng pagkain sa hapag. Magmula kasi nang mamatay ang tatay Erning niya, hindi na nga niya ito naranasan pa. Namuo tuloy ang luha ng kanyang mga mata na hindi na lang niya ipinahalata kay Kevin. Tara, kain na tayo? Muli ay anyaya ng binata. Tumango naman si Althea at umupo sa harap niya. Sinandukan ni Kevin ang kanin at ulam ang plato ni Althea na mas lalong ikinalabog ng puso ng dalaga. Lihim niyang nasapo ang kanyang dibdib. Ako na, Kevin. Ayos lang. Ako na. Alam kong pagod ka na galing sa trabaho. Kaya naman hayaan mo kong gawin to. Pagpasensyahan mo na nga pala yung ulam na adobong atay ng manok. Pinanood ko lang kasi yan sa YouTube eh. Sakto at may nagdaan kanina na nagtitinda ng atay. Nakangiting sabi nito. Nabitawan ni Althea ang pagkakasapo sa dibdib niya sa kangumiti. Salamat, Kevin ha. Magmula ng araw na yon, sa tuwing uuwi siya, nakahanda na nga pagkainan. Malinis na rin ang buong bahay at presko ang hangin mula roon. Bumabalik na kasi talaga ang lakas at gana sa buhay ni Kevin. Naluluha tuloy si Althea dahil pakiramdam niya, prinsesa siyang tinuturing ng lalaki. Kaya mula noon hindi na nga siya nag-overtime pa. Gabi-gabi ay sabik siyang umuwi ng maaga upang makita si Kevin. Ayaw niya rin kasing paghintayin ito ng matagal. Nahihiya rin naman siya kung minsan. Isang gabi na alimpungatan si Kevin nang marinig ang binabangungot na si Althea. Nakahiga lang kasi ito sa lapag at nakasapi ng kumot. Althea, gising! Anito ngunit nagpatuloy lamang si Althea sa pag-ungol habang pinagpapawisan ng katawan. Umabot na hanggang talampakan ng kaba ni Kevin kaya naman pilit niyang ibinangon ang sarili at tumabi sa dalaga kahit na hirap. Aray! Daing pa nito. Nang makaupo na siya sa tabi ng dalaga, niyugyug niya ito ng malakas. Althea! Althea! Gising! Nang oras ding yun, ay napamulagat nga ang mata ni Althea at hinahabol ang sariling hininga. Namumula ang mga mata nito. Mabilis din siyang bumangon ng sapo ang kanyang dibdib. Ano, ayos ka lang ba? Pinabangungot ka yata. Hinagod ni Kevin ang likuran ni Althea at nang mapansin na wala itong tigil sa paghabol ng sariling hininga, pilit niyang itinayo ang sarili at kahit na nasasaktan, hindi niya ininda pa yun. Ginamit niya ang saklay niya at saka nagtungo sa kusina. Doon ay kumuha siya ng isang basong tubig at ibinigay kay Althea. Uminom ka muna. Anito habang patuloy na nag-aalala. Ininom naman yun ng dalaga at saka huminga ng malalim. Patuloy pa rin siyang sapo ang kanyang dibdib at ilang segundo lang, nagulat na lamang si Kevin nang biglang dumukmo si Althea saka humagulgol sa pagiyak. Bakit, Althea? May nagawa ba ako mali? Nagmamadali niyang inupo ang sarili. Hindi na nga niya alam kung paano niya nagawa ng ganun kabilis yun. Itinabi muna niya ang saklay saka hinagod ang likuran ni Althea. Napanaginipan ko si tatay. Sabi niya, hinahanap na raw ako ng totoo kong tatay. Anito at napayakap na lang sa katawan ng lalaki. Niyakap naman din siya pabalik ni Kevin at kahit na nagugulhan, nanahimik na lang muna siya hanggang sa unti-unting tumahan si Althea at nagsimulang magkwento. Anito, katulad niya, ay ampon lamang din siya ng isang matandang lalaki na walang asawa. Ito umano ang nag-alaga sa kanya
magmula nang makuha siya mula sa isang liblib na bahay ampunan sa probinsya. Ngunit namatay rin ito nakaraang taon lamang dahil sa isang aksidente. Kwento ng kanyang ama, hindi nito nakilala kung sino ba ang tunay niyang ama't ina at hanggang ngayon, nangungulila pa rin siya sa mga ito. Alam mo Kevin, isa lang ang pangarap ko sa buhay ko. Yan ay ang malaman ko kung sino ang tunay kong magulang. Yung makita man lang sila, mayakap at mahalikan. Kahit ano pa ang dahilan nila kung bakit nila ako pinabayaan sa bahay ampunan, tatanggapin ko. Okay lang sa akin. Basta makita ko lang sila. Gusto ko lang silang makilala. Gusto kong maranasan ang pagkalinga ng tunay na mga magulang bago man lang ako mawala. Tahimik na nakayuko habang naluluha ang lalaki. Dahil ampon din siya katulad ni Althea, nauunawaan niya kung ano ang nararamdaman ng dalaga. Yun nga lang ang pagkakaiba nila. Alam niya kung bakit siya nakarating sa bahay ampunan. Yun ay matapos tumaob ang sinasakyan nilang bangka ng pamilya niya. 3 years old pa lang siya noon. Namatay ang tunay niyang mga magulang. Kaya siya nakarating doon. Hindi naman kasi nila nalaman kung sino ba ang mga kamag-anak nila hanggang sa may umampon sa kanya. Doon na nagsimulang magbago ang buhay niya. Hindi ko alam kung saan patutungo ang buhay ko, Kevin. Habang buhay na lang ba akong magtatrabaho at mag-iisa sa buhay? Hindi man lang ba ako bibigyan ng pagkakataon ng langit para maging masaya? Para makilala ang tunay kong pamilya? Kung buhay pa ba sila? Mas lalong hindi ko alam kung mabibigyan pa ba ng katuparan ang nag-iisang pangarap ko sa buhay. Malungkot na sabi nito. Patuloy na hindi kumibo si Kevin. Sa halip ay niyakap na lamang niya ang lumuluhang babae na mas lalong nagpaiyak sa mga mata ng dalaga. Sa tingin ko, heto na ang tamang panahon para bumawi. Sa isip-isip niya, saka nagpakawala ng malalim na hininga. Nang makatulog ang dalaga, palihim na lumabas ng apartment si Kevin at doon ay tinawagan niya ang matalik niyang kaibigan na si Winston. Nakisuyo siya sa kaibigan na maraming impluwensya na pakiimbestigahan ang bahay ampunan na pinanggalingan ni Althea. Mabuti na lang at natatandaan pa ni Althea kung saang bahay ampunan siya nanggaling. Malaking tulong iyon sa gagawing investigasyon ngunit hindi niya ipinaalam sa dalagang pinabalak niya gawin. Kung sakaling mahanap niya ang mga magulang nito, yun lamang ang bukod tangi niyang regalo na may hahandog sa dalaga kapalit ng lahat ng maging kabutihan nito sa kanya. Okay, basic lang yan dude. Ako nang bahala. Basta magpagaling ka at ayusin mo at re-rest back ka ha. Biro pa nga ng kaibigan. Manahimik ka dude, wala akong gusto sa kanya no. Mas maganda pa nga ako kaysa sa kanya kung naging babae lang ako. Ising sabi nga ni Kevin saka ipinamulsa ang kamay kahit na nakatukod ang kilikili sa saklay. Sus, kunwari ka pa. Kilala na kita dude. O sige na, hinahanap na ako ng mga sexy babes ko sa loob. Magre-relax muna ako at ikaw, ganun din. Basta bigyan mo lang ako ng ilang araw o ng 1 linggo. Huli ang forever mo. Anito sabay kindat kahit hindi naman nakikita ni Kevin. Natawa na lamang tuloy ang lalaki at saka ibinaba ang tawag. Tumingin siya sa madilim na kalangitan. Tulungan niyo po akong mahanap ang katotohanan. Nagdasal nga ito ng taimtim para nga sa napakamatalik at mahalaga niyang kaibigan na si Althea. Sa totoo lang medyo matagal-tagal na nga rin siyang hindi humihingi ng tulong sa may kapal, ngayon lang para kay Althea. Makalipas ang halos 1 linggo, isang hindi kapanipaniwalang bagay ang natuklasan ni Kevin. Totoo ba ang mga to? Tanging naibulalas niya habang kinakabog ng kaba. Hawak niya ngayon ang ilang importanteng dokumentong ibinigay ni Winston. O dude, kahit ako nagulat. Biruin mo yun? Para kayong pinagtagpo para pagtagpuin din sila ni Tito. Ani nga ng kaibigan. Kasalukuyan silang laman ng isang maliit na coffee shop. Doon sila nagkita ni Winston. Dala ang mga ebidensyang nakalap nito at nang hinar nitong investigador. Muli ay pinakatitigan ni Kevin ang mga dokumento at maingat na binasa. Doon ay talagang walang kawala si Althea, ang nawawalang anak ng kanyang ama't ina na umampon sa kanya.
Napahawak tuloy siya sa kanyang dibdib. Biglang kumirot yun. Naghalo-halo ang lahat ng emosyon sa puso niya at ang mga realisasyon sa isip niya. Si Althea pala. Tulala at wala sa sarili nitong bulong. Nakasaad sa mga papeles na yon na ang mga magulang ni Mayor Cedric San Pedro ang nagdala kay Althea sa bahay ampunan na isang liblib na probinsya. Ang dati di umanong pangalan ng bata ay Maria Cristina. Pinalitan lamang ito ng Althea upang hindi mahanap ni na Mayor Cedric at ng asawa nitong si Mariel na siya namang umampon kay Kevin. Pero isang katanungan ang namutawi sa isip ng binata. Pero bakit siya itinakas at dinala sa bahay ampunan ni na lolo at lola? Kinabukasan hindi pinapasok ni Kevin si Althea ng trabaho. Anito may pupuntahan sila na ikinakunot ng noon ng dalaga. Ha? Saan naman tayo pupunta? At saka kaya mo na ba talagang bumiyahe? Nag-aalalang tanong ni Althea. Pinabaan ni Althea ng tingin ng paa ni Kevin. Aayain ba kita kung hindi? Ngumisi si Kevin at nauna nang lumabas ng bahay. Napabuga na lang ng hangin si Althea. Hay, balik bossy mode ka na naman. Inilak niya yon at saka sumunod sa lalaking nakasaklay. Sumakay sila sa isang pampasaherong bus at dahil malayo-layo ang biyahe, nakatulog ang dalaga. Si Kevin naman, tinitignan lang siya ng matiim. Ibabalik na kita sa kung saan ka talaga nagmula, Althea. Makalipas ang ilang oras na pagbiyahe, sumakay sila sa isang tricycle. Palingalinga lamang ang napaka-inosenteng si Althea. Ang ganda naman dito, Kevin. Nasaan ba tayo? Mamaya, malalaman mo. Anito at ginulo ang buhok ng dalaga. Makalipas ang halos 10 minuto, huminto sila sa isang napakalaking gate at napakalaking bahay. Halos malaglag ang panga ni Althea. Hindi ito tumitingin sa inaapakan at lumabas nang nawiwindang sa loob ng tricycle. Natawa na lang tuloy si Kevin at nagbayad na sa tricycle driver. Wow, Kevin! Wag mong sabihin dito ka nakatira. Ibig sabihin, dinala mo ako sa bahay mo? Hindi makapaniwalang tanong ng dalaga habang ang bibig ay patuloy sa pagbuka. Sa magiging bahay mo, pagtatama ni Kevin sa sinabi ni Althea na automatikong nagpasalubong ng kilay ng dalaga. Ha? Shh! Bawal ang maingay sa bahay ni Mayor Cedric. Anito at itinapat pa ang daliri sa tapat ng labi niya. Mayor? Oo, anak ka ng mayor. Sabi na nga ni Kevin. Sa halip na sumagot, ay tinawanan lang siya ng binata at inutusang sumunod sa kanya si Althea. Si Althea naman ay naiwang nakabuka pa rin ang bunganga at hindi makapaniwala. Grabe, ang tagal naming nagsama. Hindi ko man lang nalaman na anak pala siya ng mayamang mayor sa lugar na to. Grabe, unbelievable. Nang makapasok sila sa loob ng mansyon, mas lalong namangha si Althea, ngunit natigilan ng marinig ang pagalit na sigaw ng isang lalaki sa kausap nitong tao sa kabilang linya. Ano? Hanggang ngayon ba ay wala pa ring balita kung nasaan ang anak ko? Ano ba naman kayo? Ilang buwan na, Nathan. May ginagawa ka ba talaga, ha? Baka kung ano nang nangyari kay Kevin. Nang biglang, Dad, I'm here. Natigilan si Mayor Cedric sa pagsasalita at mabilis na nilingon ng binata. Automatiko nitong nabitawan ng hawak niyang telepono at mabilis at wala sa sariling nilapitan si Kevin. Kevin anak? Ikaw na ba yan? Naluluhan itong tanong at dalawang kamay na hinawakan ng magkabilang pisngi ng binata. Napayuko lang si Kevin. Hindi naman yon pinansin ni Mayor Cedric at saka mabilis itong niyakap. Nang maramdamang tumama sa kanya ang saklay ay doon niya lang napansin yun. Mabilis siyang kumalas sa pagkakayakap sa anak. Oh Diyos ko, anak, anong nangyari? Ba't ka nakasaklay? Naaksidente ako pa at naoperahan ng binti. Nilagyan ng bakal ang pa ako kaya nakakalakad pa ako. Ano? Si Althea nga pala. Binaling naman doon ni Mayor Cedric ang tingin. Hi po, Mayor! Anito at tipid pang kumaway ngunit ang matanda natigilan lamang at napatitig sa mukha ng dalaga. Ako nga po pala si Althea Salvador, yung nakabungguan ng anak niyo kaya siya nagkanta pilay-pilay. Pasensya na po ah.
Paulit-ulit na yumuko ang babae habang humihingi ng tawad. Natawa na naman ang mahina si Kevin, saka napailing. Muli ay binalingan ng tingin ni Mayor Cedric, ang anak na si Kevin. Inosente nitong tanong, "Girlfriend mo ba siya, anak?" Bigla ay pinamulhan naman nang magkabilang pisngi si Kevin at mabilis na umiling. Gayon din ang dalaga. "Nako, hindi po." "Si Kevin? Naubod ng sungit tapos minsan sweet? Nako, hindi po ah. Ekis na ekis yan sa akin, Mayor." Kwela pang sabi ni Althea na muling ikinasilay ng matamis na ngiti sa labi ng binata. Nagpapalit-palit naman ang tingin si Mayor Cedric sa kanyang anak na si Kevin at sa dalagang si Althea. "Ang totoo niyan, Papa. Nahanap ko na, si Christina." Paninimula ni Kevin na ikinabilis naman ang pagtibok ng puso ni Mayor Cedric. Si Althea naman, biglang nagsalubong ang kilay. "Ha? Sinong Christina?" Singit nga ni Althea. "Ikaw, Althea," sabi nga ng lalaki at saka tinapik ang balikat ng dalaga. Lalong nagsalubong. Sa pagkagulumihanan ang kilay ni Althea. "Ha? Papa, si Christina at si Althea ay iisa." Buong lakas na pag-amin ni Kevin sa katotohanang nanatiling speechless si Mayor Cedric. Wala sa sarili niyang binalingan ng tingin si Althea nang may namumuong luha sa mga mata. Si Althea naman ay mas lalong nagpantay ang kilay. "Ikaw si Christina?" tanong ng matandang lalaki. Napalunok naman ang dalaga. "Ha? Anong? Teka, naguguluhan ako. Hindi ko kayo nagigets. Anong ako si Christina? Sino ba si Christina?" Pag-e-explain na nga nila, si Maria Cristina, ang nawawalang anak ni na mom and dad. "Nang sabihin mo sa akin na gusto mong makita ang mga magulang mo, gumawa ko ng paraan. Kinontak ko ang kaibigan ko para tulungan akong magpaimbestiga at ito ang nakalap ko." Anito at iniabot kay Althea ang kanina pa niya hawak na dokumento. "Ikaw si Maria Cristina na anak ng mag-asawang Cedric at Mariel San Pedro. Itinakas at dinala ka ng mga magulang ni Papa sa bahay ampunan kung saan ka inampon ng tatay Erning mo." Pag-e-explain pa nga nitong si Kevin. Animoy sinemento si Althea nang wala sa oras. Lalong sumakit ang ulo niya sa mga narinig na revelasyon mula kay Kevin. Upang kahit papaano ay maliwanagan, binasa niya ang nilalaman ng mga dokumento, kabilang ang photocopy ng birth certificate nitong galing sa bahay ampunan at ang pinalitang pangalan. Dahan-dahan siyang napataas ng tingin. At ang luhaan at hindi makapagsalitang si Mayor Cedric ang unang bumungad sa kanya. "Anak," anito at mabilis siyang niyakap ng sobrang higpit. "Nakita rin kita, Christina. Nakita rin kita, anak ko." Dugtong pa nito. Pakiramdam ni Althea ay tumigil ang pag-ikot ng bundod niya. Napakalakas ng tibok ng puso niya at napakaraming tanong sa isip niya. Pagpapaliwanag naman ni Mayor Cedric, "Tuto lang nanay at tatay ko sa relasyon namin ng asawa ko dati dahil nagtanan kami at kaagad pang nabuntis si Mariel. Kinahihiya kami ng mga magulang ko dahil galing ako sa marangya at mayamang pamilya. Ginawa nila, itinago nila kami ng asawa ko sa mga nakakakilala sa amin at ng mga nakang nanay mo. Wala mang ilang buwan, ilang beses niyang tinangkang itakbo pero dahil nauhuli namin siya napipigilan namin siya, ngunit nung 2 taong gulang ka pa lamang. Habang nasa trabaho ako at abala ang nanay mo sa pagluluto ng tanghalian, itinakas ka ng mga magulang ko. Magmula nun, ay hindi ka na namin nakita pa. Basta, ang sabi lang nila, hindi ka na namin makikita. Doon pa lang niya ako, ibinalik sa bahay namin at pinaghiwalay kami ni Mariel. Pero dahil mahal na mahal ko ang nanay mo, tumakas din ako sa poder nila at bumalik kay Mariel. Nagtanan kami ulit at namuhay sa Maynila. Dahil sa nangyaring depresyon sa nanay mo, maagang pagbubuntis noon, nahihirapan na siyang mabuntis ulit kaya naisipan naming mag-ampon na lang. At iyon si Kevin. Mahabang litanya nito na ikinapanghina ng magkabilang tuhod ng dalaga. Sinabi rin ng ama nito na patay na
ang kanyang ina. Yun nga ang ikinuwento sa kanya ni Kevin noon tungkol sa pagsabog ng microwave. Tuluyang nanghina si Althea. Hindi maproseso ng utak niya ang lahat ng nangyayari. Napaupo siya sa kanyang kinatatayuan at namutla ng sobra. Makalipas ang ilang sandali, unti-unti siyang nawala ng malay. Pagkagising niya ay laman na siya ng isang napakagandang silid. Naramdaman din niya ang napakalambot na kama at nang ilingon ng sarili sa kaliwa, nakita niyang nakadukmo sa gilid ng kama niya si Mayor Cedric at hawak ang kamay niya. Si Kevin naman ay nasa kanan lang niya at nakangiti ng maliit. "Gising ka na, Althea," wika ng lalaki gamit ang malumanay na boses. Dahil doon ay mabilis na napaangat ng ulo ang matandang lalaki. "Okay na po ko," sagot naman ni Althea. Kaunti pa silang nagkwentuhan at upang maging malinaw na ang lahat kung tama ba ang investigasyon, napagpasyahan nilang sumailalim sa DNA test. Doon ay kinuhanan sila ng sample at makalipas lamang ilang araw lumabas na rin ang resulta. Napatalon at napahagulgol si Mayor Cedric nang sabihin ng doktora na 99.99% siya ang biological father ng dalaga. Napahagulgol na nga rin si Althea at tinanggap ang napakahigpit na pagkakayakap ng kanyang ama. "Anak ko, nakita rin kita. Honey, nakita na natin ang anak natin. Nakita ko na si Christina." Sunod-sunod na sabi nito habang tumitingala. Lalong napahagulgol noon si Althea at mas pinakahigpitan ng pagkakayakap sa matandang lalaki. "Papa," anito na mas lalong ikinalusaw ng puso ni Mayor Cedric. Napakatagal ng panahon niyang hinintay ang pagkakataong to na tawagin siyang papa ng tunay at nag-iisa niyang anak na babae. Maging ang mga tao sa loob ng maliit na opisina at si Kevin napapaluhan na nga rin. Para bang pati ang puso ng binata umiiyak sa saya. Nang tignan siya ni Althea, ay malawak siya nitong nginitian. Kumalas muna siya sa pagkakayakap ng kanyang ama at nilapitan ang nakatayong lalaki na gamit pa rin ang saklay na binili niya. Niyakap niya ito habang malakas na umiiyak. Maraming salamat, Kevin. Natupad na ang pangarap ko. At ikaw ang tumupad noon." Bumiti ang lalaki sa kaniyakap ang isang kamay sa likod ng dalaga habang ang isa ay nakaalalay sa saklay niya. Hinaplos din niya ang malambot na buhok ni Althea. "Sabi ko naman sa'yo, kapag sa susunod na ikaw naman ang nangailangan, palagi lang akong nasa likod mo. Tutulungan kita, Althea." Lalong napahagulgol sa pagiyak si Althea at niyakap na rin si Mayor Cedric sa dalawa niyang anak na nagyayakapan sa saya. Paulit-ulit na humingi ng tawad ang matandang lalaki at katulad ng sinabi noon ni Althea sa binata, na kapag nakita niya ang tunay niyang mga magulang, ano man ang dahilan ng nakaraan, tatanggapin niya ang mga ito at patatawarin. Ang araw na yon ay napuno ng emosyonal na tagpo at katotohanan. Wala nang ibang mahihiling pa si Althea dahil pakiramdam niya, ibinigay na sa kanya ng Diyos ang lahat ng pinakamabuti sa lahat. Magmula noon ay doon na nga sila muling nanirahan. Si Mayor Cedric na rin ang nagpatuloy sa gamutan ni Kevin. Sinabi naman ni Althea na babayaran niya pa rin ang binata, ngunit si Kevin, tinawanan lang siya at sinabing kalimutan na yon dahil sobra-sobra pa umano ang tulong at pag-aalaga ni ginawa nito sa kanya. Napangiti naman si Althea. Ilang buwan ang lumipas. Napansin ni Mayor Cedric na tila nagiging mas malapit pa sa isa't isa ang tunay na anak at ampon. "Ano ka ba, Kevin? Huwag mong sandutin ang kilikili ko, ang lakas ng kiliti ko eh. Tama na." "Sus, hindi kita titigilan. Ano yung sinend mo sa akin, ha? Binobusuhan mo ako sa apartment kapag natutulog ako, no?" "Hoy, ang kapal mo hindi kaya?" Sagot naman ng babae. "Sus, ano to? Wala pa akong damit pang itaas tapos ang pangit pa ng mukha ko rito. Nakabuka pang bibig ko tapos sinulatan mo pa ako ng poldo ng magkabilang pisngi ko. Ano ako, ha? Pusa? Ikaw talaga." Akma pa sanang babatukan ng pabiro ni Kevin ang ulo ni Althea nang matawa na lang din ang kanilang ama. Lumapit ito sa kanila. Kasalukuyang nakaharap ang dalawa sa hapag at kumakain ng merienda. Nakiinom na rin siya ng tubig. "Nandyan po pala kayo, Papa. Pagsabihan niyo nga po itong si Althea.
tignan niyo ang picture ko, baliw to. Anito at inirapan ng mga matang dalaga. Pagkatapos ay ipinakita kay Mayor Cedric ang picture na pinagtatalunan nila. Naibuga ni Mayor Cedric ang iniinom na tubig. Ang iba, sa nainom niya, lumabas sa ilong niya kaya mas nagtawanan silang lahat, lalong-lalo na si Althea na halos hindi na makahinga sa kakatawa. Ang sakit ng tiyan ko, anito habang hawak ang tiyan at malakas na tumatawa at nagpupunas ng tissue. Maging si Kevin ay para bang gustong malusaw ng puso niya sa tuwa. Sobrang sarap pala sa pakiramdam na mayroon kang pamilya. Sa isip-isip nga ni Althea. Kinagabihan, nang makita ni Mayor Cedric ang anak na si Kevin sa harap ng bahay nila takangiti habang tinitignan ng mga bituin sa langit, ay nilapitan niya to. Umupo siya sa tabi ng anak. Napakalalim naman yata ng iniisip ng anak ko. Napatawa si Kevin. Hindi naman po, Papa. Kinakausap ko lang po si Mama. Sabi ko, natupad ko na ang pangako ko sa kanya nung namatay siya. Nahahanapin ko si Christina. Sana proud siya sa akin, Papa. Sana napatawad niya na ako sa nagawa kong pagkakamali kaya siya nawala. Huminga ng malalim ang kanyang ama at tinapik ang balikat niya. Matagal ka na niyang napatawad, anak. Hindi mo naman ginusto ang nangyari sa kanya at saka kasama na natin ngayon si Christina. Siguradong napakasaya niya at ipinagmamalaki ka niya sa mga kaibigan niya sa langit. Napangiti ang binata. Salamat po, Papa. May iba tayo. Napakunot ang noon ni Kevin at nakaramdam ng matinding kaba nang makita ang nakakalokong ngiti ng tatay. Hiyang ngiti mo, Papa, hindi ko gusto. Natawa nga ang kanyang ama. Lalong napahagalpak ng pagtawa ang dalawa. Alam mo, anak, ayos lang naman sa akin kung gusto mo si Christina o Althea. Kung gusto mo siyang ligawan. Hindi naman kayo nagkakilala bilang magkapatid kundi bilang magkaibigan. Naku, Papa, mortal kaming magkaaway. Napakatamad niyang babaeng yan. Alam niyo po ba, yung brand niyang bacon na? Nakatiwangwang pa sa apartment niya nung umuwi ako ron. Diyos ko! Kinikalabutan itong sabi na nagpatawa sa kanyang ama. Pero malaki ang pasasalamat ko, anak, sa tatay Erning niya. Palagi yung ikinukwento sa akin ni Christina kung paano naging mabuting ama sa kanya ang taong yun. Sabi nga ni Mayor, saka tumingala sa langit at sumaludo. Maraming salamat sa pagkupkup at pagmamahal sa prinsesa ko, Erning. Habang nakatingin sa kalangitan, napangiti si Kevin at saka tinapik ang balikat ng kanyang ama. Salamat din po, Papa, sa pagtanggap sa akin bilang anak niyo kahit na hindi niyo ako kaano-ano. Napangiti si Mayor. Wala yun, anak. Mahal na mahal ko kayo ni Christina. Kayo ang buhay ko. Makalipas ang ilang linggo, lakas loob na nagdesisyon si Kevin na sinuportahan naman ang kanyang ama. Bahala na si Batman. Anito habang inaayos ang necktie sa leeg niya. Samantala nakakunot ang noo ni Althea nang dalhin siya ng driver niya sa isang mamahalin at marangyang restaurant. Naku kuya, bakit kayo nandito? I-date niyo ba ako? Inosenteng tanong nito. Natawa ng malakas ang driver niya. Hindi po, ma'am. Pinapapunta po kayo ni Mayor dito dahil kakain daw po kayo. Nagningning naman ang mga mata ni Althea. Talaga po? Wow! First time ko makakain sa ganitong kasosyal na restaurant. Kaya naman pala ako pinagbihis ng ganito kasosyal na damit ni Manang Celia eh. Anito tinignan pa ang puti at eleganteng bestidang suot niya. Mataas din ang heels sa mga paa niya. Pakiramdam niya tuloy ay isa siyang napakagandang prinsesa. Pero bago yun, ma'am, suotin niyo po muna to. Anito at iniabot kay Althea ang blindfold. Nagsalubong naman ang kilay ng dalaga. Ha? Para saan to? Basta ma'am, malay niyo may malaking lechon pala roon at kayo ang maghihiwa. Naku, masarap yun. Pang-uuto pa ng lalaki habang nagpapark ng kotse. Muli ay nagdingding ang mga mata ni Althea sa tuwa. Matagal niya ng pangarap na makakain ng lechon. O sige, gusto ko nun. Pumapalakpak pang sabi nito at saka nagmamadaling sinuot ang blindfold. Natawa naman ang driver at bulong nga nito sa isip-isip niya.
Sana talaga may malaking lechon sa restaurant, kundi patay talaga ako. Hay naku Sir Kevin, sana lang talaga maging successful to. Nang sulit naman ang pagkakasisante ko kung sakali. Umiiling-iling nitong bulong, sabay lunok ng laway. Bahala na nga si Lastic Man. Dugtong pa niya. Inalalayan niya si Althea sa pagbaba sa kotse at nagpasok sa loob ng restaurant. Hanggang sa nakasakay sila sa elevator at makarating sa rooftop. Nang humampas sa katawan ng dalaga ang napakalakas na simoy ng hangin ay matinding kabang nararamdaman niya. Hala kuya, bakit ang lakas ng hangin dito? Nasaan na ba tayo? Akala ko ba maghihiwa ako ng lechon? Bakit parang susunduin na ako ni Tatay Ernie at papunta kami sa langit? Nahihintakutan at nagpapanik na sabi ng dalaga. Natawa naman ng driver at nang sumenya si Kevin ay binitawan niya na nga ito. Ala ka kuya, nasan ka na ba? Isusumbong talaga kita kay Papa saka kay Kevin. Anito habang nangangapa-ngapa sa hangin. Gusto nang maluha ng kanyang mga mata, ngunit nang marinig niya ang pamilyar na boses, automatikong natigilan ang buong katawan niya. Althea, mabilis pa sa 4:00 niyang tinanggal ang blindfold na suot niya at doon ay halos malaglag ang magkabilang panga niya nang makitang nakaluhod sa harap niya ang napakagwapong binata. Kevin? Nagtatakang tanong ni Althea. Ngumiti naman si Kevin habang hawak ang isang bouquet ng napakagandang bulaklak. Sa likod din ng binata ay mayroong malaki at napakahabang lamesa na puno ng pagkain. Sobrang elegante ng itsura noon. Napatakip tuloy ng bibig sa Althea. Althea, pwede ba kitang ligawan? Lunok laway na tanong ng binata, sabay ang pagsabog ng napakagandang fireworks display. Sa likuran niya na may mga katagang, "Will you be my girlfriend?" Natawa habang naluluha si Althea. Ibig umatras ng mga luha niya. Ano ba talaga ang gusto mong itanong? Ang manligaw o maging girlfriend ako? Pili ang tanong nito, sabay natatawa ang pagpunas ng luha. Yung tanong sa fireworks display na lang ang sagutin mo. Kamot ulong sambit ng binata. Sa isip-isip nito, pumalpak pa siya dahil sa lintik na kaba. Ngumiti ng malapad si Althea. Muling umagos ang mga luha sa kanyang mga mata at nang makita niya sa gilid ang kanyang ama na tumatango-tango sa kanya habang nakangiti. Nang malawak ay mas lalong kumawala ang luha niya. Muli nga ang binalingan ng tingin ng lalaki at saka tumango ng paulit-ulit. Oo Kevin, pumapayag ako. Anito na nagpatulala sa mukha ng binata. Talaga? Muli ay pagtango ng ulo ang isinagot ng dalaga. Napatalon tuloy sa tuwa si Kevin, sabay sabi ng napakalakas na, "Yes, girlfriend ko na siya." Natawa si Althea at mas lalong napaiyak. Ibinigay ni Kevin ang bouquet ng bulaklak sa dalaga at mahigpit itong niyakap. Kasabay din doon ang pagputok ng mga confetti popper sa magkabilang gilid ng rooftop. "Kasalan na yan!" Sigaw pa ni Winston, ang kaibigan ni Kevin na tumulong sa pag-iimbestiga habang niraratrat ang gitarang hawak niya. Noon lang napansin ni Althea na may banda pala sa gilid. Nang magsimula silang kumanta ay kinuha muna ni Kevin mula sa kanyang bouquet ng bulaklak at iniabot sa driver ng dalaga. Pagkatapos ay marahan niyang isinayaw ang napakaganda at pinakamamahal niyang babae sa buhay niya. "Mahal na mahal kita, Althea." Anito at saka malambing na hinalikan ang noo ng dalaga. Nagpalakpakan naman ang mga tao lalo na ang kanilang ama na nakangiting pinanonood sila mula sa isang sulok. "Mariel, ang mga anak mo dalaga at binata na talaga." Emosyonal na bulong nito. Tinapik naman ng matalik niyang kaibigan na si Frederick ang balikat niya. "Congratulations pare, malapit mo nang maging manugang sarili mong anak-anakan." Hanito na ikinatawa nila ng malakas. Matapos ang maramdaming pagsayaw, sabay-sabay silang nagtungo sa harap ng napakalaki at napakahabang lamesa. Nakahinga ng maluwag si Kuya Driver nang makita ang may lechon nga roon at si Althea pa ang mismong naghiwa. "Hay, buti na lang. Akala ko mawawalan ako ng trabaho bukas eh." Anito.
At saka tumatakbong lumapit sa kanila at saka kumuha ng balat ng lechon at itinaas. Cheers! Para sa bagong magjowa! Anito na sinakyan na lang nila ng mga bisita. Nagkanya-kanya sila ng kuha ng balat ng lechon at itinaas. At sabing cheers. Malalakas tuloy ang pagtatawanan ang umikot sa napakalawak na rooftop habang patuloy na pumuputok ang napakagagandang fireworks display sa buong buhay ni Althea. Ngayon lang siya nakakita ng ganito karami at kagagandang ilaw sa langit. Nagustuhan mo ba, mahal ko? Tanong ni Kevin sabay akbay sa balikat niya. Kaunti pa siyang kinilabutan sa itinawag ng lalaki sa kanya ngunit sa huli, tumango na lang at saka nagpasalamat sa binata. Hinalikan naman siya sa noon nito na ikinatili na naman ng mga bisita lalo na ng kalog na driver ng dalaga. Mabilis na lumipas ang ilang buwan at ang mahabang panahon, nagamit nga rin nila sa wakas ang kinuha nilang kurso sa kolehiyo na education. Naging sikat sila dahil sa maimpluwensya at sikat din ang kanilang ama, lalo na nang malaman ng lahat kung paano nagsimula ang love story nila, kaya naman palagi silang pinaghahaguluhan ng mga kapwa-estudyante. Madalas ay kinikilig ang mga to sa tambalan nilang dalawa. Oo, naging sweethearts nga sila. At sa tulong na nga rin ng kanilang ama, patayo nga sila ng sarili nilang private school na imamanage nga nila. Kagaya nila, marami pa nga silang natulungan na nakapasa at natituluhan ng LPT sa dulo ng mga pangalan nila. Sobrang saya nilang dalawa, lalong-lalo na si Mayor Cedric na nagtatatalon pa sa saya. Walang pagsidla ng saya niya dahil sa nakamit ng mga anak. Pakiramdam niya, siya na ang pinakamaswerteng ama sa lahat. Congratulations mga anak ko! Umiiyak na sabi nito habang niyayakap sina Kevin at Althea. Salamat po Papa. Sabay nilang sagot na lumuluha rin. Ang lahat ng pagod at hirap nila nung nag-aaral lalo na nang nagre-review para sa board exam, lahat ay nagbunga. Walang kahit na anumang mga salita ang nasayang lalo na ang makapapantay sa mga ligayang nararamdaman nila. Makalipas ang ilang taon, marami na nga silang natulungan dahil sa kanilang sariling eskwelahan. At yun nga ang naging goal nila, ang makatulong. Nang sumapit ang buwan ng Hulyo, matiwasay silang naikasal nang wala kahit na anong aberya ang nangyayari. Doon pa rin naman sila sa poder ng kanilang ama tumira upang mabantayan at maalagaan pa rin nila ang matanda. Isang gabi habang balot ng puting kumot ang hubad nilang mga katawan, isang matamis na pangako ang binitawan ni Kevin sa kaniyang asawa ni si Althea. Hanggang dulo, ikaw lang ang mamahalin ng puso ko, mahal ko. Anito at saka inalika ng marahan ng noon ng babae, pababa ng pababa sa kanyang mata, ilong at labi. Tumugon naman si Althea sa mainit na halik ng lalaki. At mas pinaramdam pa nga ang init ng kanilang pagmamahal sa isa't isa. Bumitaw sila saglit at sumagot naman ang babae. Ganon din ako sa iyo, mahal ko. Mahal na mahal kita. Sagot nito at isang mapusok at malalim na halik muli ang pinagsaluhan nila sa ibabaw ng puting kama habang inabot ang rurok ng kanilang saya at pagmamahalan. Magmula nun, masaya silang nagsama bilang mag-asawa. Biniyayaan nga rin sila ng mga cute na babies. Namuhay nga sila ng tahimik, simple at masaya, magpakailanman. At dito na nga nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nila Kevin at Althea or Christina. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay ng ating full stories at shout out po sa mga sumusunod. Renz Fernandez, Grace Liandelar, Vanessa Bukahan, Rex Roy, Ostonalito, Juvelin Romero, Jane Rosario, Armina Adhani, Roslyn Aguilar, RDC, Zenaida Hamo, Lee Yu Minjay, Faz Mercado,
Elvira Dacanay, Richelle Banzuela, Vance World TV, Ricalyn Bautista, Rosemary Palaganas, Rex Roy, Berry, Gian Palomilio, R. Hamel, Annalyn, Layaw, Renato, Riza, Lavina Galang, Renz Fernandez, Jocelyn Doctor, Luz Fiminda Villamor, Rosemary Adranida, Judeline Aquino, Liza, Ruby Corazon Riera, Zenaida Porter, Hannah, Alma Lumpay, Judeline Aquino, Presbyteros Rose, Arva Tagle, Helen Murillo, Nesbeth Hanaban, Elvira Dacanay, Normelita Beltran, Lucia Baldo, Rose Olalia, Melinda, Rezaga, Elena Bernardo, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po at muli. Ito ang Cat Amazing Stories PH. Thanks for listening and God bless everyone.